Single squad, maya-maya po ay pinaghanda din po sila sa pagkatugto. Patuloy po tayo sa mga dalisya ng patuto. Hatid ng mga pinagpalang mga prayer warriors mo. At narito na po, isa rin po sa ating pong minamalang mga praise, beloved preacher, beloved Brother Danny Cuartero sa kanyang po ang patuto. Palakpakan po natin muna ang mahal ng Panginoon. Glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Una po minamahal ang pinakamataas na papupuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang. We give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and noble evangelist pastor, Weldy Israel Medan, dearly beloved noble as pastor in Comunal Medan, sa the beloved Almina family. Hallelujah sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, to my beloved co-workers and co-preachers, sa lahat ng mga beloved viewers. Magandang hapon na po sa lahat, minamahal. Unang-una, bago ko alalahanin yung aming pong karanasan sa Abu Sayyaf, akala ko may namahal, wala na ako ngayon dahil noong July 7, manggaling kami ng Batanes, nagkaroon po ako ng pigsa sa liig, 10 pigsa po yun, nagkaroon po ng infection. At naranasan ko po minamahal na kumiwala yung aking kaluluwa for ilang minuto po yun, mahalahating gabi. Hindi po alam ng mga loved ones ko yun. So nung naramdaman ko po yung humiwalay ko na yung aking kaluluwa, yung bago po yun, minamahal nanginginig ako. Sabi ko, mahal pa yun, kukurin mo na ako, handa na ako. Pero kung gagamitin mo pa ako, mahal Pinoon, bigyan mo pa ako ng panibagong buhay at kalakasan. Pero kung ako ay mabuhay man, makasurvive, na ako'y inutil, huwag na lang, mahal Pinoon, kunin mo na lang ako. So, bigla ko nanginig. At nakita ko na lang yung aking katawan nandun nakahiga. Nakasuot ako ng parang robe, minamahal. Ang gaan-gaan ng katawan ko, nakita ko ang aking katawan. Maya-maya may parang may lumabas na usok doon sa liig ko. Habang paalis siya sa liig ko, minamahal, parang naiiwan yung usok, para siyang octopus na doon sa mga butas ng pigsa ko, doon nang galing yung usok. Sabi ko, praise the Lord, mabuti, lumabas ka. Bigla siyang pumutok, sumabog. Naramdaman ko nasa katawan na ako, minamahal, at nainit yung aking liig. Ginising ko yung aking anak, tiningnan niya, pumutok po yung napakalaking bukol sa aking liig, minamahal. At mula noon ay nakamtan ko, minamahal, yung kagalingan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. 25 years na nakalipas. Biglang tumawag ang ating mahal pastor sa akin. I was assigned in Cagayan de Oro City during that time. Sabi niya, Brother Danny, i-monitor mo ang kalagayan ng pari na nakidnap sa Basilan. So, every morning, early in the morning, sabi niya sa akin, minamahal, huwag kang tumawag sa akin, ako ang tatawag sa iyo. So, minsan tatawag siya ng alas 3, mag-uusap kami almost 1 hour. Kung minsan alas 4, kung minsan maaga, alas 2. Palagi niyang tinatanong about yung na-hostage sa Basilan. Sabi niya, gumawa ka ng paraan na ma-contact natin yung Basilan Crisis Committee Chairman para pasukin natin ang mga na-hostage para maligtas ang yung pari at teacher sa mga estudyante. Sabi ko po, mahal pastor. So, so madalit sabi, minamahal, nakausap ko yung manager ng Bubo Radio Cagayan de Oro. Nagkaroon po ng live interview nationwide. Connect siya doon sa mga opisyal ng Malacanang. So dininay ang offer natin, mahal pastor. Sabi nung sa kabila, yung crisis committee, may Diyos din kami. At ang buong Katolisismo ay nanalangin from Vatican down sa mga members para sa kaligtasan ng pare. So, for sure, nireject mo yung offer natin, mahal pastor. At nabalitaan na lang na napugutan ng ulo at tinanggalan ng buko yung pare. At yung ibang mga remaining hostages nilipat sa Sulu. At mayroon pa silang dinala from Sipadan
Sabang Malaysia na 21 separan hostages. Sabi ng mahal na pastor, Brother Danny, papayag ang gobyerno hindi, maghanda tayo, papasukin natin ang kampo ng Abu Sayyaf. Mag-ayuno ka ng 10 araw. After 7 days ng fasting, tumawag ulit ang mahal na pastor, sabi niya, ilang days lang fasting mo? Sabi ko po, minamahal 7 days pa, mahal na pastor. Mauna ka na sa ulo. Ako na ang manalangin para sa iyo. Maghanap ka ng Abu Sayyaf doon. Mayroon kang kasama galing sa Surigao, galing sa dyan sa Cagayan de Oro na nakalugar fasting, at mauna kayo doon. So ang ginawa ko, minamahal, sabi ko sa beloved wife ko, sabi ni Malang Pastor, mauna doon kami sa hulo. Maghanda ka na ng mga damit. So nung madaling araw, tinanong ko yung beloved wife ko, wala siyang inihanda. Nagatingin sa akin. So sabi ko, kung ayaw mong pumayag, walang mag-adlang sa akin. Ako na mismo ang nagdala ng naglagay ng damit sa backpack ko. Tapos sabi ng beloved wife ko, tingnan mo yung dalawang anak mo. Si Angel noon 1 year old and 5 months, si Daniel mga 6 months. Sabi niya, hindi ka naawa sa anak mo. Sabi ko, minamahal, kung kayo ang maging dahilan na hindi ko masunod at utos ng propeta ng Diyos, mabuti pa hindi na lang ako nag-asawa. Tapos tumalikod ako. Tumalikod ako, minamahal na, yun ang ibinitawan kong salita. Punta na kami ng hulo. Pagdating sa hulo, naghanap na kami ng Abu Sayyaf kaagad. Tapos mayroong walang cellphone noong panahon na yun, telephone, yung payphone, yung PLDT, doon kami minamahal, naglinya, nag-usap kami yung mahal ng pastor, nalakasan ko yung boses ko. Sabi niya, pastor, maghanap ka ng Abu Sayyaf. Opo, mahal ng pastor, maghanap ako ng Abu Sayyaf. Pag bitaw ko ng rilo, nilapitan ako ng mga tao. Sabi, naghanap ka ng Abu Sayyaf. Sabi ko, opo, ako Abu Sayyaf. Sabi naman ng isa, Abu Sayyaf daw siya. Sabi naman isa, may contact daw siya sa Abu Sayyaf. So, nalito na ako kung sinong paniwala ako. No, pagbalik ko doon sa Peacekeepers Inn, sa loob ng provincial camp ng Philippine National Police, mayroong dumating. Siya po ay yung station manager ng Radyo ng Bayan, Hulo. Sabi na, nabalitaan namin ng inyong pastor ay pupunta dito. Kung naghanap kayo ng contact ni Commander Robot, ako na lang, si Sini Masong. Pinakita niya sa akin yung picture, katabi niya si Commander Robot. So sabi ko, mas maganto kasi station manager ng Radyo ng Bayan. So naniwala ko sa kanya. Kailan pupunta ang inyong mahal na pangalista? Sabi ko, estimate ko mga Monday. Maya-maya, bigla kong tumawag yung mga pastor list. Sabi ko, mga pastor, pinuntahan na namin yung Patikol. Umikot kami hanggang Talipa, hanggang Patikol. Kami, Brother Fernando Solon, kasama ko si Brother Jojo. Okay po mga pastor, daan. Sabi niya, bukas na bukas, nandiyan ako. So kinabukasan mo yung mahal, July 1, dumating ang mga pastor. Sabi ko, mga pastor, wala akong contact kay Commander Robot. Dahil sa Monday pa, babalik si Sini Masong. Yun ang usapan namin. Sabi ng mahal na pastor, within 30 minutes, kung pupunta siya dito, kalooban ng mahal na Pinoon ang gagawin natin. Magpuri tayo. So nagpuri kami doon sa loob ng kwarto minamahal. May kumatok. Pagbukas ko, wala pang 30 minutes, dumating si Sini Masong. Sabi niya, bakit marami kayo dyan sa loob? Kasi ang alam niya, minamahal. Ako, si Father Robert Chua, si Brother Abel Vargas, si Father Enrique Dawayan. 4 na kami doon. Sa Fernando Solon pala, sa Badyo, 5 lang kami. Ba't ang dami ninyo diyan sa loob? Sabi ko, dumating ang mahal na pastor. Sabi ko, sa Lunes pa. Biglang dumating ngayon. Tapos in-interview ang mahal na pastor. Tutuloy ba kayo? Pastor Almeida. Tapos daming mga question. Oh, tuloy kami. Sabi ni Sini Masong, tatawagin ko ang mission nyo. Mission impossible. Kaya ang problema natin, baka maharang tayo sa militar kasi checkpoint. Lahat ng mga entry points sa papuntang bundok, papuntang Talipa, papuntang Patikol, may checkpoint yan. Pag alis namin,
Sakay kami doon sa sasakyan ng isang board member ng Sulu. At saka nagrenta kami ng isang jeep doon, kinarga yung 35 sacks of rice. Basta sakay lang kami. Wala pong sinabi na 12 ang kasama. Sakay lang kami. Nalaman na namin 12 kami nung nandoon na kami sa kampo ng Abu Sayyaf, nung nagbilang na 12 kami, minamahal tapos pag 13 ang mga pastor. So, pagdating namin sa checkpoint ng military, ang haba ng linya ng mga sakyan. Sabi ng mga pastor, ano yan, brother Dan? Sabi ko, brigade ng Philippine Army, mahal pastor, may checkpoint. Lahat ng pasayro pinapababa, tinitingnan sa loob. Sabi niya, pagtapat natin, hindi sila makakilos, makakapasok tayo. So, dahan-dahan kami. Lahat, nung nauna sa amin, pinababa talaga, wala talagang hindi pinababa. Pagdating namin, minamahal, nagulat ako. Totoo nga yung sinabi ng mga pastor, hindi pumilos yung mga sundalo. Oh, to God, hallelujah! Tapos may biglang tumakbo galing sa loob ng brigade. Ano yan? Ipatuloy. Sabi ko, ipatuloy. Tapos nagsinyas na kagad yung mga sundalo. Go! So, tuloy kami. Nilingon ko yung jeep kasi nasa tabi ko ng driver, niligay ko sa side mirror. Pinagood din yung jeep na puno ng bigas. Nandoon ang ibang mga prayer warriors. Tapos pagkatapos doon, hinto ulit sila. Sabi ko, nagkatotoo yung sinabi ng mga pastor, talagang That's right! hindi sila nakakilos. Ang dami na magsundalo eh. Inikutan yung sasakyan. Yan pala, naka-inform sila na nandiyan ang mga pastor. Hindi talaga kapasukin. Pagdating sa unahan, may checkpoint ulit. Sabi ko, ano yan, brother Danny? Yung Abu Sayyaf yung mga pastor dahil pinasok na namin to eh. Abu Sayyaf, may minilip doon, may lip doon sa unahan ng pastor. So, Abu Sayyaf ulit. Sabi niya, praise the Lord. Pinara kami. Tungkol sa mga pastor, nakita na yung Abu Sayyaf. Tapos sakay sa jeep, hanggang atin kasi puno yung napuno. Tapos, hindi ko alam, yung tumapi pala sa akin na maliit na tao, si Robot pala. Nung pumurward na yung FX, yung aircon na Tamaro FX, sabi ni Robot, ako si Commander Robot, sabi niya, welcome in the kingdom of Allah. Yes, hallelujah! Father Almeida, sabi ko, mahal na pastor po. Pastor Almeida, you are free. Malaya kayong mangaral sa aking kampo. Meron ka ho, God! Purigan! Sabi ka ng Diyos, hallelujah! Tapos, ako tuwa naman ako, minamahal. Sabi ko, grabe naman itong vision na to. Si Robot kaagad yung sumalubong. Tapos, dami kami na, mga siguro 5 checkpoint yun. Mga Imini left, iba naman yung Imay left, iba naman yung checkpoint ng Abu Sayyaf. Basta sigaw lang si Robot, ano akbar? Tapos, diretso. Pagdating namin doon sa banda, papasok na, sabi niya hindi na pwede. Isang linggong umulan, hindi makakapasok ang sasakyan natin. Lipat tayo sa truck, yung truck na kinakargahan ng kopras. Lumipat kami. Wala pong hawakan yung minamahal. Doon sa likod, lipat yung bigas, lahat. Tapos nasa likod yung mga prayer warriors. Kami naman mga pastor, nasa tabi ng driver. Tapos pumasok yung truck. Kapag kapasok kasi parang 4x4 yun. Pagdating doon sa kampo nila, kampo na pala yun, sabi, dito na tayo. Baba. Tapos lakarin, yan yung dyan kayo. Tinuro yung kubo. Napansin ang mga pastor na mahina maglakad. Sabi, bakit mahina ang inyong pastor? Nag-ayuno po na 40 days yan bago siya pumasok dito. Araw at gabi po yun, walang kain. Ay ganoon, pwede ko pa siya pasanin para hindi siya mahirapan. Pasanin doon yung robot doon sa likod niya. Sabi, huwag lang, sabi ko, akala ko pa mga demonyo mo ko biglang bumait ito gusto ko pasanin ang mga pastor. Tapos sa paglakad kami, hindi kalayuan, yung mga bata pa, mga 10 years old, ganyan, 12 years old na mga Abu Sayyaf, sa akin na yung relo mo, ganyan, sapatos ko. Tapos magsinyas ng ganyan, kasi hindi siya lang marunong sa Tagalog. Basta tinuturo lang yung gusto, tapos sisinyas na ganyan.
Iba naman, nagkuha. Ako naman, binigay ko, sabi ko, wala lang, may rami naman ganyan. So, pagdating namin doon, sabi ni Mahal Pastor Palyani, dala mo ba ang megaphone? Kasi walang kuryente. Opo, Mahal Pastor. Start na tayo. Crusade na tayo. Nagdala pala sila ng leaflets. Ang nakalagay doon sa leaflets, July 1, 2, 3, Crusade. Sa kampo ng Abu Sayyaf, nakalagay doon. Malala ko pa kulay ng leaflets. Puro pula yun. Puro pula ang kulay niya. Yung old na leaflets natin. Naka-address yung krusada sa sa kampo ng Abu Sayyaf. So, kaya Herme, kanta. Joyful. Tapos, solemn. Nung nag-solemn na siya, nung kumanta siya ng Power of Love, wala pa yun. Bigla may sumigaw, hinto ka muna. Akala mo ipahinto. Pwede mag-request. Sabi ni Kuya Herme, request mo? Power of Love. Parang sa limutan yata ng Power of Love yun. Kinantahan naman ni Kuya Herme ng Christian na Power of Love. Sabi niya, teka muna, parang ibang lyrics. Sabi naman ng ibang musaya, maganda, tuloy, maganda. Hallelujah. Tapos ito na, binigay na kamay ng pastor yung megaphone. Akala ko, ang preaching ng mga pastor parang mangusap pa, magpapakaawa. Pag hawak niya ng megaphone, hallelujah, praise the Lord, tapos nalangin. Tapos kinasaw, demons, kasaw, gisling. Maya, pag hindi kayo magsisi, pag hindi kayo magpaputiso sa pangalan ni Jesus, pag hindi kayo paniwalaan si Kristo, siya pa yung tagapagligtas, impierno kayo. Biglang tinaas, mayroon ko nakita, tinaas yung Armalite. Tapos sigaw, alaw par, tuloy-tuloy yung Mahal Pastor Minamahal. Hindi siya natakot, tuloy-tuloy siya. Talagang kung gaano katapang ang Mahal Pastor sa mga krusada dito sa Manila, sa TV program, doble pa yung tapang ng Mahal Pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Sumigaw yung si Robot, tama na! Sabi niya, tama na! Gabi na, mag-alas 7 na, alas 6 na. O aalingaw-gaw na yung boses nyo, nandiyan lang yung kampo ng kalaban, sundalo. Tapos sabi ng pastor, itaas ang kamay nyo, sumunod kayo sa panalangin. Manalangin ako kung mayroon kayong karamdaman. So pinatanggap ng mga pastor, tapos review yung mga karamdaman. Pagkatapos noon, lapit si Robot sa akin. Nasana yung sabi ni Pastor Almeida na $3,500. Mahal Pastor, sabi ko, Mahal Pastor, yung $3,500 daw. Nilabas ni Mahal Pastor sa pulsa. Ay, wag. Magpatayan kami dito. Bulog-bulog, patayan kami dito. Doon lang sa malayo, sa puno ng kahoy. Punta kami doon. Kung pagbigay ng Mahal Pastor, sabi niya, Pastor Almeida, ito ay ibibili din namin ng pagkain ng mga hostages na foreigner. Hindi sila kumakain ng sardinas ng mga lokal. Imported, mga kangos ang gusto nila, mga karne norte. Sabi, wala kaming pambili. Tama-tama, pambili namin to. Kindly ipanalangin kung pera. So, nung panalangin niyo ng pastor, hindi po yung pera ang nilihas niya. Ang dalawang ulo ng commander kay Robot, yung isang kamay niya kay Susukan. Pinag-pray niya Minamahal, tapos kinasaw niya, Dimos, kasaw in Jesus name, Dimos, kasaw in Jesus name. Nakita na si Migsini Masong yun, tumabi sa akin. Sabi niya, bakit ginawa ng pastor niyo na nilihas-lihas yung commander? Hindi na kayo makalabas buhay dito. Iiwanan ko kayo. Oo nga, Minamahal, bigla siyang nawala, sumipat siya. Yun na yun. Pagbalik namin sa kubo, yung ibang commander naman, Minamahal, sabi niya, safekeeping. Yung mga gamit nyo, kunin namin, safekeeping. Sabi naman iba, hindi safekeeping, hindi na babalik sa inyo. Lahat na pera, tinignan talaga yung mga bulsa namin. Tapos, ang ginawa namin, puri kami. Siguro na hindi sa puri, alas 10 na lang gabi, tulog na kayo. Pinahiga kami. Ginaganon yung ayaw ko sa iba kung naranasan nila yun. Basta ako naranasan ko yung Armalite ang ginanon sa noo ko para hihiga ako. Pag ganon sa noo ko, pinaplaslightan yung mata ko. Siyempre pag gising ka pa, gagalaw talaga yung mata mo. Sabi niya ito, gising pa ito, gumagalaw ang mata. Ang ginawa ko Minamahal, hinanap ko yung damit ni Mahal Pastor.
Nung nahawakan ko na yung damit ng mahal pastor, sabi ko, safe na ako dito, basta mahawakan mo ang damit ng mahal pastor. Kung barilin man ako, hindi ako matatablan. Maya-maya, minamahal, nakatulog kami. Talagang, alam mo, 7 days yun. 7 days na talagang nasa bingit kami ng kamatayan. Yung pang 3 days, madaling araw yun. Sabi ni mahal pastor, gising! Kinagat ako ng aloipan, yung sitipin. May kumagat sa akin. Tapos mayroon pala mga busayap na tulog doon sa ilalim ng kubo. Ang ingay mo! Kinagat si mahal pastor ng hindi niya alam kung ano. Just like that, nakita ang laki. Parang ganito kalaki na sitipin. Gumagapang-gapang, pinatay. Sabi ng pastor, ginising ako ng Panginoon para magpuri tayo. Hallelujah. Puri kami! Sabi niya, mayroong mangyayari sa atin ngayon na masama pag hindi tayo magpuri. Puri kami. Lalo kaming maingay. Dumating yung isang commander, pagka alas 6 na, dumating yung isang commander. Ang ingay nyo! Nag-meeting ng mga commander doon. Di ko na sila antayin. Ako nang husga sa'yo, Pastor Almeida. Pinaputok yung Armalite. Ang kasunod nito, sa katawan mo na. Sabi ng mga pastor, shoot me now! Shoot me now! Plastic yan! Sira yan! Pagbaba, diretso sa katawan ng mga pastor, narinig ko talaga yung pitik-pitik ni isang bala, wala po minamahal. Nagtawanan yung mga busayap. Sira pala yung baril ba eh? Sabi niya, itong 45 ko, bago ko lang bili ito, made in USA. Ang kintan-kintan pa. Pinaputok 3 beses sa taas. Sabay baba. Nung binaba niya ang minamahal, ngayon nasa likod kami ni mahal pastor, sabay-sabay din kami gumanon. Sabay rebuke siya mahal pastor. Sumama na kami. Kasi kung hindi matamaan si mahal pastor, sa amin tatama. Ilang beses kinalabit, yung ngipin pa niya parang gumaganon. Wala ni isang bala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, sabi niya, huwag niyo kayong lumapit. Mga anting-antingan ng mga taong ito. Bago natin sila mapatay, 10 abusayap muna bawat isa sa kanila. Bago sila mapatay, mga champion sa karate ito. Hindi papasok itong mga taong ito sa atin kung walang alam. Umatras ang mga abusayap, takot na takot sa amin. Dumating sila robot. Pinawisan, siguro na may nabalitaan na gano'n ang nangyari. In-investigate kami. Sabi ni robot, walang matuloy na pagbukot ng ulo. Hindi matuloy. Magpatayan tayo Muslim sa Muslim pag gagalawin mo sila. Ang matuloy, ito, huwag silang pagkainin at painumin ng tubig 3 araw. 2 araw na kami na na hindi kumain ito, yung minom ng tubig. July 1, July 2. Pagka July 3 po yung nangyari yung meeting na yun. 3 days, ilibing na natin sila. Biglang umalis yung robot. Pinabayaan na kami. Yung 3 days, dinagdagan ng tulis. 7 days without water, without food. Sabi po ni mahal pastor, walang iiyak. Ang sarap umiyak, minamahal. Kailan kinakanta namin mga tanging alay, ganyan, mga solemn songs. Sabi ng pastor, walang iiyak. Kami po ay nag-i-smile. Pero tumutulo yung aming luha, hindi namin mapigilan yung luha tumutulo. Pero nag-smile kami. Sabi namin, mahal pastor, bakit hindi pwedeng umiyak? Baka akalain nila, takot tayo sa kanila. Ay, ganun po pala, pastor. Nag-smile kami. Habang nagpupuri kami ng sulim, nag-smile kami. Lapit yung mga busaya. Anong mayroon sa inyo? Wala kaming nakikitang bakas ng takot sa mukha ninyo. Ang tapang-tapang nyo. Kami kung alisin itong baril namin, wala na kami. Ito yung tagapagligtas namin. Pero kayo, wala kayong dala na baril. Ang dala nyo, Biblia lang. Ito po, Bible, dala namin. Ito po yung dala lang nyo, yung Bible. Yan lang yung dala nyo. Tapos hindi kayo takot mamatay. Yung pinakamatapang ng mga general,
bago mapasok sa kampo namin, katakot-takot na batalyon ng sundalo, tangke de guerra, eroplano, barko para masuportahan sila. Ang pinakamatapang na sundalo. Pero kayo, wala kayong bodyguards. Amen. Hallelujah. Sabi ni Mahal Pastor, marami kaming bodyguards, mga anghel sa langit. Yes, amen. Hallelujah. Sabi ni Robot, after 7 days, nag-alala na siya. Hindi siya maniwala na buhay pa kami. Malayo pa lang. Sabi niya, Hallelujah! Kumusta kayo? Nung narinig namin yung boses niya, kasi patagal na siya nawala, biglang sumagot ang Mahal Pastor, bumangon, nandito, buhay na buhay. That's right. Hallelujah. Sabi niya, baka ako ang pagbantagan ng gobyerno pag mamatay kayo dito sa gutom. Kumain na kayo. Ako ang masunod dito, ako ang commander dito. Sabi naman ng pastor, hindi ka namin commander. Commander ka ng Abu Sayyaf. Ang commander namin ang Panginoong Jesucristo na sa langit. Hallelujah. Sige, sige. Anong may tulong namin sa inyo? Tubig. Tubig. Yung tubig namin galing sa sapa. Naghukukay lang kami dyan. Mayroong mga marumi, may mga kiti-kiti. May mga yung mga itlog ng mga lamok, ganyan, yung mga palaka. Mag-order na lang kami ng mineral water kasi bisita kayo dito. Mahirap naman na painumin na kayo ng maruming tubig. 30 minutes, Pastor, sabi, 30 minutes. Totoo nga. Karton-karton ng mineral water bigay sa amin. Amen. Hallelujah. So, siyempre, sa uhaw, yung sa akin, parang hindi ko na binitawan yung 1 litro. Lumapit yung isang pusya, pahingi. Patikim yung tubig pala, akala ko ano. Sabi, akala niya may lasa, minamahal. Tapos, ano pa gusto niyong makain? Sabi ng pastor, pwede yung buko, yung sabaw. O sige, akit na kayo. May mga niyog dyan, no? Ang haba, ang tataas na niyog. Hindi po kami makakit, wala kaming kain biro lang po yun, pastor. Binaril po yung isang buwig, bumagsak. Sila po yung nagkuha ng tubig, pinainom po namin sa amin sa isa ang tubig ng buko. Maya-maya, may isang matanda, mahabang po, hanggang baywang. Sabi niya, sabihin mo nga sa pastor nyo kung kakain kayo ng papaya. Sabi ko, Mahal Pastor, papaya daw. Sabihin mo kung malambot. Malambot po papaya daw. Sabi ko, malambot. Ibaba mo sana sa hulo, pero naalaala ko kayo. Nung tinanggal sa sako, ang haba ng papaya, na laki, pula, in-slice, 13. Pinakain sa amin, lambot na lambot. Sabi ko, grabe, pakiramdam mo ba na makakain ka, tapos yung mga tao na talagang kung papatay, yun ang napakain sa parang ang tingin ko sa kanila, parang naging anghel ang mga Abu Sayyaf. Tapos, huwag kayong mag-alala, punta tayo sa mga hostages. Punta kami, pinili lang ni Mahal Pastor kung sino makasama. Pagdating namin doon, sabi ng mga sipadan hostage, are you hostage? No, we are not hostages. No, they are devil. They are monkeys. They are devil. They are demons. No. We are here to, sabi ng pastor, to preach the gospel. To preach the gospel. Preach ang Mahal Pastor. Tapos yung isa doon na palagi nanginginig yung babae, nilihan sa Mahal Pastor yun. Kinabukasan, nakalabas. Lahat ng mga sipanan hostages, nung pinatanggap niya Mahal Pastor, nagtaas ng kamay lahat yun. Sumunod sa panalangin yun, may namahal. Silang lahat nakalabas buhay. Praise the Lord. Oh, glory to God. Blessed be the mighty name of Jesus. So, totoo, victorious peace mission. So, minamahal, ito for approval pa, pero kung ma-aprobahan ko minamahal, nandito lahat yung sinasabi ko, kulang pa yung sinasabi ko. Into the stronghold, a chronicle of faith, in the Abu Sayyaf camp. Nandito po lahat yung istorya nun. Yung hindi po namin nasabi dito, every time na mayroon tayong anniversary, mayroong personal interview, naisipan ko yung anak ko na, ano kayo kung gagawa ka na lang ng libro ng mga pre-warriors habang hindi pa kami nauubos, may pito pa na naiwan. So, nag-set po ng interview sa Bataan, in-interview isa-isa. So, sinubukan niyang magawa, bagamat
complicated po yung kanyang schedule. Nagtuturo siya sa college. At the same time, meron siyang online na classes sa UP Diliman. Sabi ko, sige mo lang to sa 25 anniversary. Sabi pa, parang hindi ko magawa. 1 week before sa dito itong October 5, sabi ko, tapos na ba? Sabi niya, hindi pa. So, hindi mo na niya ginawa yung kanyang lesson plan, lahat ng mga grado niya gagawin. Finocus niya, nagulat ako kaninang madaling araw, binigay sa akin, pa, mayroon akong nagawa 3. Aprobahan natin. Ito po minimal. Yung sinabi namin lahat, mayroon kami hindi masabi, nandito po mabasa lahat ang mga himala ng mahal ng Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa Kristo. Praise the Lord.